Kasama na natin ang Secretary General ng Kilusan para sa Reformang Agraryo at Katarungang Panlipunan o Katarungan. Kasama natin si Secretary General Danny Carranza. Sir Danny, good morning. Magandang Master Angel sa inyong mga tagapakinig sa DCRA. Opo, ang grupo ho ba, gano'n ho ba karami ang miyembro ho ng Katarungan, Sir Danny? Sa pambansang antas ho, kami ay nasa 18 probinsya at may higit kumulang 30,000 kasapi kami na pawang mga agrarian reform beneficiaries kung hindi man claimants pa hanggang ngayon sa kanilang karapatan. At meron ding kaunting maing isda at saka mga ilang komunidad ng katutubo. Oo. Kumbaga kayo yung direktang nagbubungkal ng bukid. Kayo yung direktang nagsasaka para may makain ang sambayan ng Pilipino. Ayan, ha? Anyway, nakarating na ho ba yung mga benepisyong mga ipinapangako ho sa inyo? Sa iba't ibang programa, bago ho magkaroon itong crisis natin sa kasalukuyan ay unti-unti hong nakakarating. At sa katunayan, sa pakikipag-ugnayan namin, sa particular sa pagkakaroon ng suportang serbisyo ng mga magsasaka, sa Department of Agriculture ay unti-unti hong naibibigay. May isang area kami na kailan lang nakatanggap ng tractor at yung full implements na kailangan, kaya naging mas maayos ang pagsasaka doon sa isang lugar doon sa Bondok Peninsula. Medyo natatagalan ang pag-deliver ng mga programa, pero siguro inuunawa namin na ang ating burokrasya sumusunod sa mga proseso na kailangan para yung pagpapatupad ng programa hindi ma-question. So, meron din kaming natanggap, kailan lang doon naman sa Eastern Samar and Leyte, tandaang drums para sa mga magsasaka natin na nagtutuba, gumagawa nung tinatawag na bahalina. Siyempre, natutuwa sila para makatulong yun sa pag-stock nila ng kanilang mga binibentang produkto. Sa ibang lugar, may mga trainings na natatanggap para sa coco-based na mga proseso. Dito sa pagpapatupad naman ng RA 11524, yung mga programa sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act, unti-unti ring nakakapasok na sa mga barangay. Mabagal, hindi lahat na nabibigyan pa, pero siyempre tinatsagaan natin kasi inuunawa natin na may prosesong dinadaanan ng mga programa. Alam niyo, nakakatuwa itong nakakatuwa yung grupo niyo, ano ha? Inaamin niyo na mabagal, pero inuunawa niyo na yung ganung sitwasyon, ano ha? Ito ho bang Federation of Pre-Farmers kasama ho ninyo? Ay, hindi po. Nakakaugnayan sa ilang mga diskusyon sa mga usapin sa agrikultura, pero hiwalay na organisasyon po ang Federation of Free Farmers. Kasi balita ho namin, mga kamag-anak lang ni Leonie Montemayor ang miyembro nito eh. Hindi naman karamihan. Simula ho kay Dean ay parang ganun nga. Okay. Teka muna. So, sinong kumakatawan talaga sa magsasaka party list? Actually ho, nung tumakbo noong 2022, ang magkakasama ay kami. Oo. Sina dating Congressman Argel Cabatbat at saka yung mga original na nasa Council of Leaders noong araw, plus yung mga base niya nationwide. Okay. Kasama na yung katarungan doon at iba't ibang grupo ng mga magsasaka. Oo. So sina Calyoni ay kailan lang pumasok. Pero parang naging ibang faction mo ulit yon ng magsasaka party list. Pero kami ang original na initiator nung magsasaka party list. Kaso para sa magsasaka party list para yung idineklara ng COMELEC na dating representanteng kumakatawan sa pang party list, yung pasahero party list, ay hindi maiproklama. So, kami ho yung magkakasama noon. So, kaya lang, hindi nga na-desisyonan ng napapanahon, kaya itong
itong magsasaka party list na nanalo noong 2022 ay hindi naupo. So ngayon, Kaya nakaupo... lang itong 2020, Oo. Ngayon ho, may kinatawan ho kayo sa Kongreso? sa kasamaang palad do ay hindi nanalo. Muntik lang. Oh. Pero hindi nanalo. Kaya Oo. ang problema ng magsasaka, wala siyang tinig na direktang nagpapahayag ng mga pinakailangang batas para makatulong sa mga magsasaka natin sa kasalukuyan. Teka muna, akala ko may ruling ng Korte Suprema dito. Mayroon na akong ruling na sinasabing yung grupo nung Villamin at saka yung isa pa, si Ribor, Oo. ay hindi dapat maging kinatawan. So ang ruling ay na pinapaboran ng Supreme Court ay yung grupo na in-initiate namin sa Oo. pangalan ng legal counsel at ng magsasaka party list na si Attorney Jen Du. Hindi ang grupo nila... Pinaubaya usap. Mm-mm. Opo, yung grupo namin. Oh, hindi yung grupo nila Caglioni. Dalawa ulit. Oo. Hindi pa ako katatas pulong dun si Caglioni na magkaroon ng mga kaso eh. Naging bahagi na lang kina Caglioni nitong election ng 2025 dahil nagkaroon na naman ng tatlo ulit na set ng nominees, pero sa desisyon ng Korte Suprema, yung grupo dapat ni Attorney Jendo kung saan kami kasali ang dapat kilalanin. Kaya lang, yun nga nagkaroon ulit ng bagong faksyon dahil itong dating kinatawan ng magsasaka party list si Attorney Angel Cabatbat at kasama si Leonie, nagtayo ng sarili nilang grupo sa pamagitan ng isang special assembly na ginanap nila sa Gimba na walang pahintulot ng aming National Council. Kaya naging dalawa na naman. So napakahalaga na ang COMELEC magdesisyon kung sino talaga ang totoong magsasaka party list. Pero pinapanindigan namin na dahil nga sa mayorya ng National Council ay nandito sa grupo namin na kami ang totoong magsasaka party list at sana yun ang kilalanin ng COMELEC. Anyway, hintayin natin yung magiging ruling ng COMELEC dahil mukhang ito naman nasa radar na ni Chairman George Garcia. Anyway, so balikan ko lang kaya ko natanong yun kasi kung ang babasahin yung mga pahayag galing sa magsasaka party list na inaangkin ng grupo nila Caglioni, para bang ang tingin sa Department of Agriculture walang ginawang matino. para bang questionable lahat yung mga programa. Siguro yun ang appreciation nila sa nangyayari. Pero kami kasi malawak ang aming saklaw. Halos lahat ng aming chapters na ikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensyang may kinalaman sa pagsasaka. At pinapaunawa namin sa mga magsasaka na ang mga programa ay hindi yan basta-basta bumababa dahil may sinusunod ding pamantayan ang pamahalaan para matiyak na hindi sila sasabit. Lalo na ang daming usapin sa korupsyon, sa COA na pinapapanagutan niya ng gobyerno kung hindi tama ang pagpapatupad. So, itong aming pamamaraan ay kumbaga informed ng dekada na rin pag-ugnayan sa gobyerno. Marami kaming chapters na naghihirap para halimbawa maipatupad ang agrarian reform. Sobra lalong mahirap ang proseso sa agrarian reform. Pero bilang kilusan ng mga magbubukid, sinatsaga namin kasi may kalaban din kami sa issue ng agrarian reform. Sa mga programa kaugnay sa pagpapaunlad ng produktibidad, alam namin na kailangan kami ay ma-accredit, kailangan rehistrado, kailangan dumaan sa proseso. Mayroong nakaprograma sa tao ng mga pagbabudget sa ahensya ng gobyerno. Kaya hindi talaga ganun kadali sa issue ng programa sa pagsasaka sa
palayan. Meron naman kaming chapter sa Leyte na nakakapagsimula ng mamili ng palay dahil sa suporta ng DA. Mahabang proseso ang dinaanan noon bago bago nangyari. Yung binabanggit ko sa inyo na yung kakabigay na tractor na may kompletong implement, mahaba rin proseso ang tinaanan noon. Kailangan endorso ng MAU, kailangan bisitahin ang lugar kung saan ipapatupad yun. So, hindi ho automatic pag hiningi, bababa na parang milagro. Talagang proseso ho eh. So anyway, ang sasabi nyo, hindi po pwedeng biglaan, hindi po pwedeng milagro. Kung kayo tatanungin, ano pa ang kinakailangan ho yung ayuda para matiyak natin ang food security sa harap ho ng krisis na ating kinakaharap ngayon, Dani? Marami ho. At ngayon, uunawain namin na dapat mas mabilis ang pagbaba ng programa dahil nagdeklara na nga ng pambansang emergency. Pero iba-ibang programa, iba-ibang klase ng mga mamamayan sa kanayunan, sa mga mahing isda. At kami, kinatutuwa namin, halimbawa dito sa Region 4A, nakipag-ugnayan kami sa BIFAR at yung BIFAR naman, mabilis namang tumugon at nagkaroon ng pa-meeting sa ground mismo sa komunidad ng mga mangingisda. Kasama pa ang direktor ng BIFAR para tingnan kung ano ang pwedeng magawa. At ang isang pinag-uusapan, i-develop yung parang inland aquaculture na papaganahin sa pamagitan ng solar-powered system ng tubig, supply ng tubig. Tapos sa mga mangingisda ngayon, ang problema ho natin talagang nalilimitahan ang paglaot, yung maliliit na mangingisda kasi mahal ang krudo o gasolina. So yan lang maabot yung lugar na nandun ang isda na dapat nilang abutin dahil nga sa mahal ang krudo o gasolina. So dito kailangan talaga mapaabot agad yung tulong sa fuel subsidy. Sa mga magsasaka naman kailangan medyo yung burokrasyang dinadaanan ng pagbaba ng programa, medyo mawalis yan ngayon dahil nga sa emergency na sitwasyon natin, yung seeds, yung inputs, yung fertilizers kung meron ay dapat maibaba agad yan sa mga magsasaka na handa at gustong maging produktibo agad lalo na dahil sa nagiging issue na ngayon yung presyo ng pagkain. So, pero Sir Danny, dapat ibaba na dapat ay mangyari. Pero Sir Danny, kayo naman ay may direktang access kay Secretary Kiko Laurel. Nakakausap niyo naman sila ng direkta. Opo, sa totoo lang, medyo mataas ang appreciation namin kay Secretary Laurel kasi nga dami ho ng mga sekretaryo na pinagdaanan namin sa Department of Agriculture. Itong si Secretary Laurel ay nagbibigay daan sa mga request ng dialogue. Kaya nga simula 2023 hanggang nung last year, ay 3 beses na namin siya nakaharap at siya mismo ang nagsasabi sa mga magsasaka na ibibigay ito subject sa mga ilang, siyempre yung proseso ng pagbabalidate kung ano ang pwedeng mangyari. So at bahagi ng mga naibigay ngayon ay yung mga naipangako niya. Kaya palagay ko pinagsisikapan naman ng kagawaran ngayon ng matugunan Department of Agriculture natugunan ang mga pangailangan. Okay. Sige, Sir Danny. Anyway, papalaw po namin sa COMELEC yung isyong inyong idinulog kanina. Sa gayon, maliwanagan ho talaga kung sino bang dapat kumatawan sa inyong party list na dapat nagiging boses ng mga magsasaka yan po sa Kongreso. In the meantime, maraming salamat po for joining us. Magandang umaga po. Thank you. Maraming salamat po, Angel. Magandang umaga po sa lahat ng inyong tagapakinig sa buong bansa. Maraming salamat po. Si Ginoong Danny Carranza ng Kilusan para sa Reformang Agraryo at Katarungang Panlipunan o Katarungan. Magandang umaga, Pilipinas!